So the good news is, ito po ay gagawin po natin every quarter of the year. So asahan po natin, mag-uusap po tayo about the goodness of God for the next month, March. Amen? At habang pinag-uusapan natin yung goodness ng ating Panginoon, mas lalo nating na-appreciate na yung goodness ni Lord, hindi lang pala ito natin makikita sa magagandang bagay, magagandang sitwasyon. Yung goodness ni Lord, nakikita rin, it is even seen kahit sa mga afflictions natin. Kahit sa mga paghihirap, yung mga panahon na ikaw ay nagdurusa, mabuti pa rin ang Panginoon. Kasi meron ka pa ring luha na inilalabas sa iyong mga mata. Hindi natutuyo yung luha mo. Paano yung pastor? Bakit meron ako naririnig? Wala na silang inilalabas na luha. Kahit wala kang ilabas na luha, meron kang hikbi, meron kang pagdaing, mabuti ang Panginoon. Kahit hindi ka lumuha, kahit hindi ka humikbi, pinakikinggan ka ni Lord. Nakikinig si Lord sa iyong mga panalangin. Amen? So God is good even in the days of our afflictions. Yung mga paghihirap po natin. Amen? And praise the Lord, ang topic po natin ngayon is entitled, ayan, nakita niyo na po ba dyan? Understanding the goodness of God in the life of Habakkuk. Are you familiar with Prophet Habakkuk? Sino rito ang kilala niya si Habakkuk? Si Habakkuk po ay napapabilang sa minor prophet ng Old Testament. And sa lumang tipan po kasi, may dalawang kategory ang propeta. Meron pong major and meron pong minor. Hindi po nangangalaga na pag sinabing minor ay less important yung kanilang mga message. Pag sinabing minor, maiksi lang yung kanilang mga sulat, okay? May iksi ito, pero may impact ito sa mga reader sa panahon nila noon at maging sa panahon natin ngayon. Amen po ba? So basahin po natin, understanding the goodness of God. Sabihin po natin, goodness of God in the life of Habakkuk. Okay, let's read. Meron lang po tayong selected na verse and then tatalon po tayo doon sa isang verse na mahalagang maunawaan natin yung kabutihan ng Panginoon. Let's read in chapter 3, verse 2. Basahin po muna natin. Okay? Are you ready? So ang sabi diyan, O Lord, I have heard the report of you and your work. O Lord, do I fear? In the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Sa Tagalog po, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Wow! Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Okay, talon po tayo. Verse 16. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya. Sabi nga po natin, magagalak pa rin ako. Ulitin po natin ang malakas, sabihin natin, magagalak pa rin ako. Magpatuloy po tayo. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin.
Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Wow! Ang ganda ng kapahayagan ni Propeta Habakuk. Ito yung panahon. Alam nyo, bago po ang lahat, ito yung panahon na siya ay maraming tanong. Marami siyang complain sa ating Panginoon. Ito yung panahon na nakikita niya na yung kanyang kapaligiran ay parang unti-unting bumabagsak, little by little. Ang tingin niya parang yung, alam niyo yun, wala nang kapag-apag-asa yung kalagayan nila noon. At ang isang bagay na maaaring ipagtaka natin, bakit kaya yung isang masamang bansa ginagamit para parusahan at para ituwid yung isang bansa na masasabi naman natin na wala namang ginagawang masama? Hello? Main idea. Trust God's plan and His timing. God's goodness is always at work. Sabihin po natin, at work. Even though we may not see the end. Magtiwala sa plano ng Diyos at sa Kanyang oras. Ang kabutihan ng Diyos ay laging gumagana. Sino po rito naniniwala na gumagana ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Yes, amen po dyan. Laging gumagana kahit na hindi natin nakikita ang wakas. Ang Panginoon, ang Diyos po natin ay may ginagawa at may gagawin. Hindi man natin nakikita, though it may be hidden, mga kapatid, and in an unexpected ways. Hindi natin inaasahan. Yung mga akala po natin na wasted days po natin, yung akala po natin, yung mga unexpected delays, yung mga detours, they are all good. Yung mga afflictions, yung mga pagdurusa natin, yung mga paghihirap, yung mga problema, lahat ng ito ay may malaking bahagi sa matalinong plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? And God is so good, mga kapatid. Kahit na ilang beses na tayong tamaan ng maraming bagyo sa buhay natin, mabuti na lamang hindi tumitigil si Lord sa kanyang pagpapaalala. Lagi niya tayong binubuhay ng kanyang mga salita. Yung mga panahon na gusto na nating tumigil, yung mga panahon na para bang feeling natin, ayaw na nating tumuloy. Gusto na nating tapusin yung buhay natin. Lagi nating naririnig si Lord, anak, magtiwala ka lang. Meron akong magandang plano sa buhay mo. Amen. At may panahon si Lord sa mga bagay na ganyan. Always remember na ang kabutihan ni Lord is always at work. Hindi mo kailangang makita. Hindi mo makikita. Huwag mo siyang pakiramdaman. Sapagkat ang turo ni Lord sa atin, we live by faith and not by sight. The just shall live by faith and not by sight. Hindi ka binuhay ni Lord para tingnan mo lahat. Kasi pag tiningnan mo lahat, mapapagod ka, masasaktan ka lang, mai-stumble ka lang. Right? If you look to the world, ano mangyari? Madidepress ka lang. If you look to the people, ano mangyayari? Ma-o-offend ka lang. If you will entertain the devil, or if you will look
to the devil, you will be possessed. But if you will look to God, you will be blessed. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ang feeling mo sa katabi mo? Siya ba talaga ay pagpapala? Pagpapala ba yung katabi mo? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang aklat po ni Habakuk, ito po ay isang malalim na talastasan. Wow, ang lalim ng salita. Ang aklat po ni Habakuk ay isang malalim na talastasan sa pagitan ni Habakuk at ng ating Panginoon. Nag-issue po si Habakuk ng kanyang mga complaints before the Lord sa nalalapit na pagbagsak o magaganap sa Juda. At noong mga panahon na yon, totoo naman po na si Habakuk ay tinawag nung season na yon, nung mga panahon na yon, at ang kaganda po nito, yung pangalan po niya ay may kinalaman po doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid. By the way, ang ibig sabihin ng pangalan ni Habakuk ay to embrace, to wrestle. So Habakuk have to wrestle, he have to battle or to face certain problems, mga kapatid, ng mga panahon na yon. Are you there? Nakikinig po ba tayo? Matindi yung dinadaing niya kay Lord. Dahil sobra yung chaos, sobrang gulo. At sa pakikipag-usap niya sa ating Panginoon, napag-alaman ni Habakuk. Okay, imamarites ko lang po ng konti si Habakuk. Hello? Sige, paintulutan niyo at payagan niyo po kung imarites po ko si Habakuk ngayon. Sa pakikipag-usap po niya. Pray. Napag-alaman po natin na hindi pala yung inaasahan niya o yung tinatawag nating the best is yet to come. Lagi natin sinasabi yan, di ba? Sa usapan nila, nagulat si Habakuk kasi nalaman niya na hindi pala yung the best is yet to come, kundi kabaliktaran na ang kanyang na sinasabi ni Lord o sinasabi ng mga sitwasyon, the worst is yet to come. Di ba ang hirap nun? Lord, ganun, bakit? Di ba lagi naman sinasabi natin, the best is yet to come. Hello? Pero mga kapatid, sa times ni Habakuk, ibig sabihin, lalala pa pala yung sitwasyon dahil sa malupit at karahasan ng Babylon noong mga panahon na yon. By the way, let's take a look. Okay, medyo lumalaot na po tayo. Let's have a konting journey po tayo sa buhay ni Habakuk. Tingnan natin. Sino ba to si Habakuk? Si Prophet Habakuk was a Jewish man who lived about 600 BC. He lived at a time when the nation of Judah was declining rapidly. So he identified himself as Habakuk, the prophet, a term that seems to indicate Habakuk was a professional prophet. And this could mean that Habakuk was trained in the law of Moses in a prophetic school, an institution for educating prophets that crop up after the days of Samuel. Okay? Nandiyan po ba yan? Okay. So, next, the term Habakuk means to embrace or to wrestle, and certainly, he reached out to embrace God and to hold on to God's goodness and faithfulness, and certainly, he wrestled
Alam po ba ninyo yung word na wrestle? Nanonood po ba kayo ng wrestling? Sino rito ang paborito niyang panoorin ng wrestling? Si Aloy. Dati, ngayon, nagbago na. Alam niyo, sa totoo lang, nung pinanood namin yan, ni wife, ni Mrs., sabi niya, ayoko yung laro na yan. Bakit? Kasi parang sobrang pisikalan na talaga. Okay, nakikita niyo, di ba, pag binuhat, ibinabato, binabalibag, minsan, yung kalaban, lumalabas na ng ring. Minsan, nasisira na nga yung di ba? yung pinaka-entablado nila. So, alam niyo po, itong si Habakuk, yung pangalan niya, sinasabi rito, he have to embrace or to wrestle certain problems nung kanyang mga panahon. Pero sinasabi rito na sa kanyang pakikipagbuno, he have to embrace, kailangan mo na nang yakapin, maintindihan mabuti yung goodness at yung faithfulness ng ating Panginoon. Amen. By the way, bago ka makipagbuno, yakapin mo muna si Lord. Kasi hindi ikaw ang bubuno. Amen? Ang bubuno si Lord para sa iyo. Nakikinig po ba tayo? Are you listening? So the name Habakuk, okay, it means he have to embrace and to wrestle some issues, yung mabibigat na issues, yung mga problema during his evil days. Next, Habakuk also could have been a priest involved with the worship of God at the temple. Like as Habakuk witnessed injustice, violence, and evil. Even worse, God appeared to be silent amid it all, though He did ask Habakuk to trust in His promises. Habakuk is so unique among prophets because he did not speak for God or for people, but rather spoke to God about the people. Kakaiba si Habakuk. Instead na siya po ay magsalita or maging instrumento para dalhin niya ang salita ng Diyos, sinasabi rito, ang usapan nila, ang nangyari po, silang dalawa lang talaga ni Lord ang nag-uusap. Kaya yung Habakuk is a dialogue between God and Habakuk. Habakuk likely prophesied in the first 5 years of Jehoiakim reign to a king who led his people into evil. Meron po tayong 3 powerful lessons. Okay? There are 3 powerful lessons in understanding the goodness of God in the life of Habakuk. Sa simula pa lamang sa chapter 1, mga kapatid, paano ko maiintindihan ang kabutihan ng Panginoon? Samantalang napakatahimik niya at bakit ganon parang hindi tumitigil yung kasamaan sa paligid? By the way, tingnan po muna natin yung complaint para maintindihan natin. Okay, ito yung complaint ni Habakuk. Ang sabi niya sa chapter 1 verse 2, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Okay. Tuloy po tayo. Ang sabi doon, bago ninyo akong dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagkawasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. See? Familiar po ba kayo doon? At sabi rito, kaya't nababaluktot ang katarungan. Yung nakikita ni Habakuk, nakikita din po natin. Yung complaint ni Habakuk, complaint din natin sa panahon natin ngayon.
Di ba? Hanggang kailan tayo hihingi ng tulong? Parang ang layo ni Lord. Di ba? Lord, bakit ganon? Dumadami kami. Doon sa panahon na mapupultol na yung aming pananatili sa lugar na ito. Ano ba talaga gusto mo, Panginoon? Yung mga tao nagdadagsaan, nangangailangan ng malaking lugar? Pero Lord, wala naman kaming makitang venue. Wala naman kaming makitang mas malaking lugar. Naghahanap kami, kabaliktaran. Mas maliit na lugar dahil pag tinignan naman namin yung budget, hindi naman siya sasapat para sa mas malaking lugar. Ano ba talaga, Lord? Di ba? Ang tagal na nating inihingi yung tulong ng Panginoon, pero ang tagal, parang ang tagal niyang nananahimik. Parang wala tayong nakikitang any signs. But praise the Lord, God break the silence. Kasi nakikita ni Lord, stress na stress ka na. Di ba? Nakikita ng Panginoon, aligaga ka na. Hindi ka na tumitigil sa iyong mga reklamo. Di ba? Now, anong ibig sabihin nung binasag na ni Lord yung kanyang katahimikan? Okay? I will let Pastor Jean yun know. Okay, bibigay natin sa kanya yung sa next time na preaching niya, okay? Hello. So, tuloy po tayo. Bakit puro kaguluhan, puro kasamaan? Now, tingnan po ninyo, sumagot si Lord. Ito ang sagot ni Lord. Okay? Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang bansang nakapalibot sa iyo at namamangha ka, at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal ay mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Oh, totoo? Wala naman tayong ganong kalaking budget? Lord, totoo ba yan sinasabi mo? Wala naman kami ganong kalaking pera, pero dito pa rin ba kami, Lord? Di ba? Alam mo yon? Pero kahit na anong problema man yan, ano man yung pinagdadaanan natin, tatandaan natin ito. Araw-araw, pinamamangha ka ni Lord. Pag sinabing pinamamangha, binibigyan tayo ni Lord ng kanyang mga sorpresa. Sino rito ang talagang excited siya sa mga surprises ni Lord? Lord, bakit ba kami magpa-party-party? Wala namang handaan. Ano ka ba, Habakuk? Haba-joke ba yan? Di ba? Paano tayo magsasaya? Wala namang handaan. Di ba? Wala namang kainan. Pero sabi ni Lord, tuloy nyo lang yung celebration nyo. Di ba? Tuloy nyo lang yung pagpupuri ninyo. Diba? The more we praise God, the more na pinahanga natin si Lord. Kahit na mahirap, kahit masakit, pag nakita ni Lord, you are celebrating His goodness, mas lalong pinagpapala tayo ng Panginoon. Now, tingnan natin, ano ba yung lessons? Number 1, punta po tayo. Find rest in times of trouble. Sino rito ang masasabi niya, Lord, pagod na po talaga ako. Hindi naman sobra, Lord. Hindi, okay lang. Sino po ba rito ang masasabi niyang ang hirap na? Hindi ko na talaga kaya. Diba? Ang hirap ng tanggapin. Sobra na yung panlolokong ginagawa niya, Lord. Diba? Hindi ko na kaya. Matapos ang lahat, yung panahon ng aming pagsasama, akala ko matamis. Pero yung pala, paitang ibibigay niya. Kailangan na naming maghiwalay.
Oh, di ba? Di ko kayang tanggapin. Find rest in times of trouble. Ang sabi ni Habakuk, narinig kong lahat ng ito at ako'y nanginig, nangatalang ang aking mga labi dahil sa takot ng hinang aking katawan at ako'y nalugmok. Pag sinabing narinig kong lahat ng ito, alam nyo, ang sinasabi ni Habakuk, nagkaroon po siya ng recollection. Kumbaga sa isip niya, inalala niya yung mga ginawa ni Lord. Okay? Inalala niya yung mga amazing things na ginawa ni Lord sa buhay niya. So nung inalala, ibig sabihin, ito yung mga salita, yung mga pangungusap ng Panginoon. Ang sabi niya, nanginig. Narinig ko ang lahat ng ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot ng hinang aking katawan at ako'y nalugmok. Tingnan ninyo, ano yung naging tugon niya? Ang sabi niya, tahimik kong hihintayin ang takdang panahong pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Tingnan po ninyo, sinasabi rito, find rest. Mamahinga tayo sa Panginoon sa panahon ng trouble. Nagugulumihan ka na ba? Nahihirapan ka na ba? Anong sabi ni Lord? Come to me. Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Sino magbibigay ng kapahingahan? Si Lord. Alam ni Lord, pagod ka na, mamahinga ka. Tigilan mo na yung complain mo. And then wait for God. Kasi the more na tayo ay mga pagod, the more na yung isip natin hindi tumitigil, ano ba ang gagawin ko? Diba? At ang masakit nito, puro negative na yung umiikot sa isip po natin. Ang dami na nating mga problema, di ba? And the worst thing is, sinasabi natin, Lord, ano ba yan? Kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan ako na born again, ang dami kong problema. Samantalang dati, nung hindi pa ako nakakakilala sa iyo, magkakasama kami ng aming pamilya. Ang babait na mga barkada ko sa akin, kung kailan ako na born again, bakit? Nagkaaway kami, nagkakagulo kami, ang daming nagagalit sa akin, ang daming naiinis. Anak, baka may pagkasuplada ka naman. Baka naman may pagkasutil o matigas ang ulo mo. Di ba? Pero sinasabi sa atin dito, now look, ang tugon ni Habakuk, sabi niya, tahimik kong hihintayin. Wait for God. Find rest. Amen? Habang naghihintay ka, mamahinga ka sa ating Panginoon. So yung mahalaga mga kapatid, na sa pag-iintay po natin sa ating Panginoon, laging natin tatandaan na may pangako ang Panginoon. Amen? At ito nga si Habakuk, habang inaalala niya yung promises, yung salita ng Panginoon, nanginginig siya. Alam niyo ba yon? Yung iba yung manifestation ng salita ng Diyos. Every time na pinakikinggan mo yung salita ng Diyos, iba yung impact sa'yo. Di ba? Kaya Habakuk, sabi niya, nanginginig siya sa takot. Nangangatal siya. Ibig sabihin yung salita ng Diyos, hindi lang siya simpleng salita, hindi siya salita ng tao, napaka-powerful ng salita ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon, hindi lang yan salita, napaka-powerful niyan. Yung pangako ng Panginoon, hindi niya lang ginawa noon, gagawin niya sa iyo yan at gagawin niya yan forever in your life. Amen? So dapat, ang impact, ang dating sa atin dapat ng salita ng Diyos, wow, ma-amaze tayo. Lord. Hindi ba? Kanina nakita ko si Ate Grace at hindi niya talaga maipaliwanag na kahit na sa kabila ng mga afflictions,
talagang naroroon yung kasaganaan ng tulong ni Lord. At kapag inaalala mo, every time you remember those days na naghihirap ka, and once you said to God, Lord, remember us. Amen? Hello? Dapat ang impact sa iyo kakaiba. Di ba? Panginoon, alalahanin mo kami. In wrath, remember mercy. In times of trouble, remember your peace. Amen. Your grace. Second, always trust in God completely. No matter what. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at wala nga ani sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Ano ba to? Ano ang ibig sabihin nito? Always trust in God completely. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kahit na gaano kalala ang sitwasyon, Daddy, kahit na mas lumala pa ang sitwasyon bukas, siguro sagot ni Daddy, wag naman po, Pastor. Ayaw ko na yan. Amen? Ulitin natin, kahit lumala ang sitwasyon ngayon, at kahit lumala ang sitwasyon sa mga susunod na araw, now, pakinggan nating mabuti ito, mananatili pa rin dapat buo ang ating loob sa kabutihan ng ating Panginoon. Magkagulo na ang lahat. Maubos man ang budget. Pero dapat tayong mga anak ng Diyos, buo pa rin dapat yung loob natin. Hindi pa rin dapat tayo nasisiraan ng loob. Hindi dapat tayo nagsisisihan. Ito kasi, no, hindi. Ang tanong, buo ka pa ba? Sold ka pa ba kay Lord? All out ka pa rin ba kay Lord? Kahit gano'n ang nangyayari. Ikaw ba, saludo ka pa rin kay Lord? Naniniwala ka pa rin ba kay Lord? Para sa'yo, totoo pa ba si Lord? O Lord, naglalaro-laro lang ba tayo? Nakikinig po ba tayo? Kahit meron kang karamdaman, kahit pakiramdam mo parang hindi ka gumagaling. Hello? Totoo yung nararamdaman mo, pero higit na mas totoo si Lord. Hello? Baliktarin po natin yan, mga kapatid. Ang sabi doon, bagamat di namumunga ang puno ng olibo at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa bukirin. Okay, baliktarin natin. Ilagay natin yan sa sitwasyon natin ngayon. Paano na kung wala kang trabaho? Paano na kung wala kang pang tuition fee? Paano na kung bumagsak na ang negosyo? Paano na kung walang kinikita? Paano na kung naputulan ka ng kuryente? Naputulan ka ng tubig? Paano na kung wala kang makain? Paano na kung walang ayuda? Paano na kung iniwan ka ng asawa mo? Paano na kung nagkaluko-luko ang buhay? Nagkaluko-luko na rin yung pamilya mo, nagiwaiwalay na kayo. Paano na kung nagkasakit ka? Paano na kung ang mahal mo sa buhay ay nawala? Sa lahat ng ito, mga kapatid, masasabi pa rin natin that God is so wise. God is so powerful. Amen? God is still
so good. I will still trust you, Lord, no matter what. Ano man ang mangyari, Lord, kapit pa rin ako. Amen? Huwag kang bumitaw, kapatid. Kahit nararamdaman mo sa sarili mo, wala nang taong tumutulong sa iyo. Nandun si Lord. Tutulungan ka pa rin niya. Kahit feeling mo parang tahimik si Lord sa iyo, feeling mo lang yan. Pero may ginagawa si Lord. Wait for it. There's more. Amen? Magugulat ka na lang. And time will come, God will amaze you. So surprise ka ni Lord. Amen? Huwag mong tingnan ng buhay na parang ordinaryo lang. Ay, salamat. Buhay na naman ako ngayon. Lord, salamat. No. Every morning is a great blessing. Every gising is a blessing. Pag nagising ka, get excited to stand up. Lord, alam ko maganda ang plano mo. Alam ko maganda yung layunin mo. Get excited to worship God. Ano man ang mangyari, trust Him. May pangit, magtitiwala pa rin ako. Walang sweldo, tiwala pa rin ako kay Lord. Walang makain, tiwala pa rin ako kay Lord. Nagugutom man ako, pero kay Lord satisfied pa rin ako. Alam niyo yun? Pag satisfied ka kay Lord, walang kulang. Sabihin mo sa katabi mo, pag satisfied ka kay Lord, walang kulang. Okay? At hindi kulang-kulang si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kulang-kulang si Lord. Pwede pa yung katabi mo. Pastor, parang iba na dating nun ah. Pag kulang-kulang, parang may something na eh. Di ba? Parang hindi na siya normal. Ba, Kuya Ronnie? Okay? Pero totoo yan, si Lord, hindi niya tayo pinagkulang. Amen? Walang kulang sa Panginoon. Sabihin natin, walang kulang kay Lord. Di ba? Naalala ko yung sinabi ni alam nyo, bago ako pumunta sa third point, balikan natin si Job at yung kanyang asawa. After nung disaster na nangyari. Naalala nyo po ba? Hello, parang wala kayong naalala. Parang mga tulala kayo. Hello, balikan natin. Okay po ba? Gusto ko banggitin sa inyo yung passage na yon. Ang ganda nito eh. Pagkatapos nung panggugulo ni Satanas kay Job. So umalis ulit si Satanas, di ba? Umalis siya, sabi doon sa chapter 2, sabi doon, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, okay? Pagkatapos nung disaster na nangyari kay Job, may ginawa na naman. Tinadtad niya ng sugat yung buong katawan. Mula ulo hanggang talampakan. Ito tingnan ninyo si Job. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Grabe yung asawa ni Job, no? Alam niyo, sa totoo lang, meron talagang asawang grabe talaga, no? No? Grabe, no? Siguro kung si Job may napaka-OA mo naman. Sobra ka namang mag-react. Ano ka ba? Diba? Sabi ng asawa, sumpain mo na. Kakaiba talagang karakter ng mga asawa minsan.
Daddy, ba't parang napapatakip ka ng bibig ngayon, Daddy? Alam nyo, ang sagot ni Job, mabuti na lang matino si Job. Mabuti na lang si Job na isang lalaki, nag-iisip. Hindi niya sinabi, ano gusto mo? Mamili ka, gulo o away? O, di ba? Mabuti na lang, ito sinabi ni Job. Ang sabi ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. O, sino rito ang sinabi niya na sa kanyang asawa, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo? Ha? Hindi mo naiintindihan, ha? Panduduro. Pero si Job hindi niya ginawa yon. Hindi siya nanduro. Ang sabi niya, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Bagkos ang sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong lilisan sa mundong ito. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang babawi, purihin ang pangalan ni Yahweh. Di ba? Nanahimik. Yung asawa, daldal ng daldal, mabuti na lang si Job na nahimik. Di ba? Kasi kung yung asawang lalaki magdadaldal din, sa palagay ninyo, sabi siguro ni Lord, pag-untugin ko kaya ulo nitong dalawang ito. Di ba? Di ba? Parehas na may tama. Pangatlo, okay, lasa tayo. Choose to rejoice even when everything goes wrong. Okay? Anong sabi doon? Magagalak pa rin ako at magsasaya. Sino rito pag may problema, nagagalak siya? Sino rito pag walang pera, masaya pa rin siya? Sa mga nasa likuran. Wala kang pera, wala kang budget, di ba? Magpo-post ka sa Facebook. Di ba? Sino kaya magpapairam sa akin ngayon? May nag-comment. Okay, may nag-comment, nagpadala ng pera. May pakpak, lumilipad yung pera. Eto na yung pera. Di ba? Ang sabi rito, ang pangatlong lesson, choose to rejoice. Even when everything goes wrong. Ang sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako. Hindi natural sa tao na kapag may problema, masaya. Right? Ano ang natural sa tao pag may problema? Nagmumukmok. Walang ginawa kundi umiyak. Nasa fellowship na, umiiyak pa rin. Di ba? Nag-iisip. Hindi natural sa tao. Kumbaga, yun ang natural sa tao. Pero sinasabi sa atin dito, yung galak, this is not a natural but a supernatural joy. And that joy comes from the Holy Spirit. Hindi yung pag may problema, tawa ka ng tawa. Kakaiba yun. Yun ang kulang-kulang, Kuya Raul. Di ba? Tama ba, Kuya Raul? Sabi rito, magagalak pa rin ako. Kanino? Sa Panginoon. Sumigaw. Ayan, di ba? Sumigaw sa galak. Ito yung joy na kahit yung pakiramdam mo empty, kahit na wala kang pera, kahit na may problema, kahit na may sakit ka, natutuwa ka pa rin kay Lord. You rejoice. Amen. Masaya ka pa rin sa Panginoon, di ba? Paano yon? Paano mangyayari na ikaw ay sasaya sa Panginoon? Yung joy po natin, mga kapatid, let me tell you, is so fickle. Pabago-bago yung ating saya. Masaya ka ngayon, mamaya malungkot ka na naman. 'Di ba? Tama?
Hello, nakikinig po ba tayo? Yung joy po natin madaling mawala. Madaling maapektuhan. Di ba? Sumakay ka ng sasakyan, pag-ewang-gewang yung sasakyan na sinakyan mo, manda ka sa akin, ha? Di ba? Pero yung joy na gusto ng Panginoon, ito yung joy na hindi kayang bilhin ng material things. Ito yung joy na hindi binibigay ng mundo. Why? Because the joy of the Lord is our strength. Are you listening? Things will get worse. Alam po natin yan. But we keep on rejoicing. No matter what. Tama? Iniisip ko nga, Pastor Jean, kung sakaling matuloy tayo sa maliit na venue, sa bagay, parang, halimbawa, kung ganito kalaki, tapos yung dumating, ganito yung dami. Di ba? Ang sarap nun. Siksikan. Oo. Ako ini-imagine ko kahit na siksikan tayo, masarap pa rin. Dumating man yun, binigyan tayo nun, di ba? Hindi pinilit, binigay ni Lord, magpasalamat pa rin tayo. Tama? Di ba? Ano man ang dumating sa atin, pasalamatan mo si Lord. And your attitude must be to rejoice in the Lord. Di ba? Hindi ka dumating sa lugar na yan para magmukmok. Lord, ano ba naman? Ang init-init, pawis na pawis kami. Itong katabi ko, may ibang amoy pa. Di ba? But you keep on rejoicing. Amen? Because God has many surprises. And to end this word, punta na po tayo sa ating conclusion. Bago mag-conclusion, meron pa pong isa. Okay? Nandiyan ba, Jeans? As the book ends, okay? Nothing has changed on the outside. Alam niyo, tuloy pa rin yung invasion ng Babylon. The people of Judah have still forgotten God. Violence still reign in Jerusalem. The wicked still oppress the righteous. The Babylon are still God's appointed instrument for judgment. Hard times are still coming. Worse can happen to anyone. There is nothing anyone can do about this. Nothing has happened. Except this. Habakkuk has changed on the inside. He is now in complete trust in God, His Savior, no matter what. Pabago-bago man ang sitwasyon sa paligid, Kuya Bril, hindi mo maintindihan. Wala ka na magagawa doon. But one thing, hello, are you listening? Nakikinig po ba tayo? Sabi rito, Habakkuk has changed on the inside. Amen? Siya po ay nagtiwala sa Diyos no matter what. To end, find rest and peace knowing that God is always at work. If you really trust His goodness, He is bringing forth something new in our lives. Believe it, watch for His actions, and wait patiently for God. Amen? Huwag mo madaliin si Lord. Just relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, cool ka lang. Okay. Sa Tagalog, makahanap ng kapahingahan at kapayapaan sa pag-alam na ang Diyos ay laging gumagawa. Kung talagang nagtitiwala ka sa Kanyang kabutihan, siya ay laging naglalabas ng bago sa ating buhay. Maniwala ka rito, bantayan ang Kanyang mga galaw at matyagang maghintay sa Diyos. Amen?
Kaya this year, 2024, ibang galawan na ito mga kapatid. Just watch God and wait patiently for God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito.